Maputi, chubby, may itsura pero mukhang masungit. At kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 5'3" ang height niya dahil mas mataas ako sa kanya. At may buhok na pantay balikat. Ganyan na ganyan ko nakilala si Madam na siyang aking naging amo, isa sa may pinakamalaki at pinakamaraming pwesto ng samot-saring paninda sa palengke. Isang palengke na matatagpuan ang halos lahat ng inyong pangangailangan. Gulay, isda, karne, gamit sa bahay, mga kasuotan at kung ano-ano pa. Si Madam, naitago nilang natin sa pangalang Melinda, 48 years old, pero sa kabila ng lahat ng iyon, biyuda si Madam at mayroong 2 anak na parehong estudyante. Hindi ka lalaki kung sa sitwasyon ni Madam na almost 10 years ng biyuda ay hindi pumasok sa iyong kokote na si Madam ay maaaring kung minsan ay naghahanap ng bubuyog na dadapos sa talulot ng bulaklak para doon ay simutin ang nalalabing nektar. At sa bagay na iyon ang inyong bida ay hindi nagkakamali dahil ako mismo ang sumimot sa manamis-namis. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. 19 years old ako nang makarating ng Cavite. Tulad ng iba, yun ay para magtrabaho bilang isang factory worker. Meron na akong dalang requirements noong umalis ako sa amin. Pero noong makapasa naman ako sa exam at dumaan ang interview, ay na-reject ang ilan sa aking mga requirements, lalo na pagdating sa address. Nakatira ako sa bahay isa sa aking tita at nakaapekto iyon sa aking pag-a-apply dahil pareho sa mag-asawa ay merong trabaho at kung minsan ay ako ang naging tagabantay sa aking mga pinsana na parehong elementary. Itago mo na lang ako sa pangalang Rodmar, 36 years old at syempre, tulad ng ibang nagbahagi ng kanilang kwento, ako rin ay pamilyado na. May 2 anak at kasal sa babae na pangalanan mo na lang na Alice. Dahil nasa subdivision ang bahay ni na tita, hindi ako agad nabigyan ng barangay clearance dahil bago lamang ako kina tita. Hindi rin naman nila ako natulungan dahil wala silang oras para doon na parang pumabor pa nga sa kanila para pumirme ako sa bahay at pansamantala ay maging tigapag-alaga ng anak nila. Nag-aabot naman sila sa akin ng pera na siyang aking inipon at kapag sila'y nasa trabaho at nasa school ang 2 kong insan ay naglilibot-libot ako gamit ang bisikleta ni Angkol. Ginawa ko yon para maging familiar ako sa lugar. Lumalabas din ako ng subdivision at inaalam ko kung saan ang punta ng mga pampasaherong jeep. Sa gayon na dumating ang takdang panahon at magkaroon ako ng requirements na aking kailangan, ay hindi ako mangangapa sa aking pupuntahan. Probinsyano ako nang dumating ng Cavite na ang tawag pa nga sa akin ng asawa ng tita ko ay Noga. At siguro dahil sa aking kulay, medyo may pagkamayabang din kasi lalo na pag nakakainom ay talagang lumalabas ang lahat ng kabag sa pagkatao. Ano pa bang aasahan na aking magiging kulay? Laki ako sa bukid. Tsaka wala din naman akong pagkukunan ng kaputian dahil maging ang aking 2 kapatid na babae ay lumamang lamang sa akin ng 3 paligo sa pusyaw ng kulay. Kahit nga mga kaklase kong babae noong high school ay walang nagkagusto sa akin. Hindi naman ako nget pa, pero yung kulay ko kasing mapusyaw lamang ng 5 beses sa Nescafe ay sinabayan pa ng pimples na talagang panggigigilan mong tiresina. Kaya ayun, lalong dumami. At nakatulong sa aking pagmumuka ang ilang buwan kong pagtambay sa bahay ni na tita. Proper care lamang ay dahan-dahang nawala ang aking tagiyawat na ang sabi ng aking mga classmates noong high school ay dumami dahil sa kakaisip kay crush.
Matapos ang ilang buwan kong pagtambay, inisa-isa ko na ang lahat ng aking requirements na aking kailangan. Nagsimula ako mag-apply, pasok dito, pasok doon, lakad dito, lakad doon. At na-realize kong kahit kaliwat kanan ang hiring, ay hindi ganon kadaling maghanap ng trabaho. Una ay sa qualifications na kanilang kailangan, and next is sa dami ng naghahanap ng trabaho. At mukhang nakasyamba lamang ako noong una kong pag-a-apply na agad akong naka-exam. Pero syempre, para sa isang matyagang nagsisikap, merong nakalaan. Natanggap ako sa isang company, wood products, mga partisyan ng bahay na pang-export. Kaso noong taon naman na iyon, ay mababa ang sahod kumpara sa ngayon na mababa pa rin. Dahil naman sa mahal ng bilihin. Katulad ng ibang naghanap ng trabaho, matapos matanggap, ay hinangad ko rin ang maging regular at sa bagay na iyon, tulad lamang din ng ibang umasa sa kabila ng magandang performance. Ako rin ay umasa pero nabigo. Bagamat ganoon, matapos ma-end of contract at ma-end ulit ang contract, maraming beses kong sinubukan na hanapin ang kumpanyang para sa akin. Halos lahat na yata nang naituro sa akin kung saan ay pwedeng mapag-applyan ay aking sinuong, pero still laging may katapusan. Hindi naman ako nagpaabot ng ilang dekada sa bahay ng tita ko dahil sa ugali ng mister niyang pag nakainom ay nakakaubos ng pasensya. Nag-boarding house ako at dito ko na na-enjoy ang buhay ng nag-iisa at walang pakialamero. Sa pagiging empleyado, na rin ako unang nagkaroon ng jowa at nalasap kung gaano kasarap ang magkaroon ng love life. Yung tipong kung dati mag-isa mong ikinakasa ang shotgun, pero meron ng ibang gumagawa noon para sa iyo. Yung tipong tuwing darating ang weekend ay may usapan kayong doon kayo magpapalipas ng gabi. Yung tipong kahit alam mong mas alanganin sa iyo ang itsura dahil nakatigim ka na, payag na, laman tiyan din at didiskartehan mo na. Magkaroon ka lang ng isang quality time kaysa magtambay sa bahay kapag araw ng linggo. Yung tipong okay nang siya ang dahilan ng pagkaubos ng iyong lakas kaysa ikaw mismo nang walang kasama. Nakakapagod at nakakasawa ang ganoong ikot ng buhay. Matatanggap ka after a month's end of contract. Ipon ulit na mga expired na requirements. At noong minsan na magpunta ako ng palengke, napansin ko ang isang hiring stay-in helper. Noong ding oras na iyon ay inalam ko kung anong requirements ang kailangan. Ang sa akin naman noon, kahit mababa ang sahod, dahil kaka-end of contract ko lamang, ay hindi ako matambay at the same time kumita at para maiba naman. Nakita ko kasi na hindi naman sa lahat ng oras ang mga manggagawa sa palengke ay busy. Depende sa dagsaan ng tao. Kadalasan naman sa aking naobserbahan sa umaga at sa hapon lamang at ayun kung merong tinatawag na market day. Dito ko nakilala si Madam Melinda. Nagtanong kasi ako kung ano ang gagawin at ang sagot sa akin ni Madam utusan. Sinabi niya kung magkano ang sahod monthly, may holiday, libre lahat at ayun nga stay in. Ako naman ay may pera ng mga panahon na iyon, gusto ko lang talagang hindi maputol ang pasok ng pera sa akin dahil papasko noon at nagbabalak akong umuwi sa amin sa probinsya. Naging trabahador ako ni Madam Melinda, walang kontrata. Maliban sa aking pinirmahan, na kung ako'y aalis ay magsabi lamang para mahanapan ng kapalit. Pero may karapatan silang alisin ako sakaling maging perwisyo ako sa kanilang business. Kinabukasan ay si Madam mismo ang nag-ikot sa akin kung saan makikita at kung ano-ano pa ang kanyang mga business. Dahil bilang helper, ay iyon ang aking mga posible ay puntahan. Kasama ko si Madam, parang naging personal alalay niya ako at isa pang babae na
kung minsan ay kahera pag wala si Madam. Doon ko na rin nakita at nakilala ang dalawang anak ni Madam. Hanggang sa isang araw ay mag-usisa ako dahil ilang buwan na ako kay Madam pero ni minsan hindi ko pa nakita ang mister niya. Noong una ang nasa isip ko dahil maraming business, baka ibang bansa ang mister ni Madam. Hanggang sa yun nga't malaman kong biyuda pala ang aking Madam. Ang pumasok kaagad noon sa aking isip, kaswerte ng magiging asawa ni Madam. Bukod sa edad niya ngayon, batang-bata pa at may itsura, ay punong-puno pa ng investment. At sino kaya ang maswerteng lalaki na iyon? 26 years old ako nang aking makilala si Madam. Samantalang si Madam naman ay 48 years old. At syempre, bilang kanyang empleyado, bagamat ako'y puno na rin ng karanasan, maging sa kabulastugan, ay hindi ko pinangarap na makabilang ako sa kandidato para kay Madam dahil masyadong malayo ang diferensya ng aming pamumuhay. Kahit sabihin pang nasa isang circle lamang kami. Bagamat ganoon, syempre hindi naman masama ang mangarap. Hindi dahil sa iyon ay libre. Sino nga ba namang lalaki? Sabihin na lang nating biyuda si Madam. Pero kung sakali ay package deal na nga, kumbaga. Pero may mga bagay talagang ni sa panaginip kahit hindi natin inisip ay pwedeng sa totoong buhay ay posible palang mangyari. Kahit hindi iyon maging pangmatagalan. Dahil ang pagiging madalas naming magkasama sa isang lugar ay magiging daan para magkaroon kami ng sariling pagkakaunawaan. Bilang stay-in kasi, madalas ako ang una at huling nakakasama at nakakausap ni Madam kapag oras ng trabaho. At dahil doon, nabuo ang maliit na tsansang pagkakataon na mag-spark ang kuryenteng pareho naming tinataglaya. Siyempre, habang tumatagal ay nakakabisado ko si Madam Melinda. Hanggang sa pag kami na lang ang magkasama ay nag-iiba ang ihip ng hangin. Ang limitasyon bilang boss at trabahador ay hindi na namin kilala. Noong una-una, maging ako ay hindi makapaniwalang ayos lang kay Madam ang ganoon. Pero sinabihan din kasi niya ako na kumilos ng ayos kapag oras ng trabaho. At siya pa ang nagsabing malas sa negosyo ang may halong monkey business. Doon na rin tuluyang naglaro, naglakbay ang aking isip. Hindi kabiyak o pag-ibig ang hanap ni Madam. Pero naghahanap siya ng tao na makakaunawa at mapagkakatiwalaan para lunasan kung anuman ang kanyang kailangan na hindi kayang ibigay ng kung anuman ang kasalukuyang meron siya. Marami na rin kasi akong naging karelasyon. Ang isa sa dahilan kung bakit sa loob ng halos 5 years ko ng pagtatrabaho ay konti lang ang aking ipon. At yung mga tulad ni Madam, kabisado ko na. At isa siya sa nagsasabing ang patikim-tikim ay ayos na. At sa bagay na iyon ay hindi ako nagkamali. Hindi niya kailangan ng lalaking magpo-provide dahil marami siya noon. Pero kailangan niya ng kapareha para hindi tuluyang masayang at matuyo na lang ang nektar sa kanyang halamanan. Siyempre naman, di ba? Hindi madali yun lalo't reputasyon niya ang nakasalalay doon at isang mapagkakatiwalaang tao ang hinahanap niya na sa akin natagpuan niya. Yun nga lang ang kapalit ng lahat ng iyon ay ang pagkawala ng aking trabaho. Sino nga ba naman ako para pagkatiwalaan ng sobra? Parang isang literal na napabayaang hardin, masyadong masukal. Pero kay pupula ng bulaklak na inyong masisilayan.